Isang mababasa ang tumukoy sa op-ed mong walang pagpipilian ng Israel kundi isugal ang lantad na labanan kay Trump. At sa op-ed na ito, isinulat mo. Kapag sinuway ng Israel ang White House at nakidigma, nirerespeto tayo ng Amerika. Kapag sumunod tayo sa pressure at nagpakita ng pagpipigil, hinahamak tayo ng Amerika. At pagkatapos, sinabi mo na dapat ipakita ng Israel na hindi ito isang vassal ng US o ika-51 estado nito, kundi isang soberanong bansa na may matibay na tungkulin na ipagtanggol ang teritoryo at mga mamamayan nito. Sa huli, kung ang kasaysayan ng ating gabay, igagalan tayo ni Trump dahil dito. Kaya, ano ang ibig sabihin ng sumuuway sa White House? Na atakihin ang Iran ng walang pag-apruba, pahintulot o koordinasyon mula sa Amerika. Ano? Pag sinabi mong sumuway o isugal ang hayagang komprontasyon kay Trump, ano ibig sabihin nun? Well, Hindi ko alam kung tatalakayin natin ang buong kasaysayan, pero totoo ang isinulat ko doon. Nakipagdigmaan kami noong 1948, 1956, 1967, laban sa kagustuhan ng Estados Unidos. Noong 1991 sa unang Gulf War, dahil sa pressure ng Amerika, hindi kami nakidigma. At sa maraming operasyon na ginawa namin laban sa Hezbollah at tiyak na laban sa Hamas, palaging sinasabi ng Estados Unidos na itigil namin ito. Sinabihan kami ng Amerika na itigil ang bawat digmaan at bawat operasyon na ginawa namin mula pa noong 1956. At sa bawat pagkakataon na sumunod kami sa presyong iyon, ang nakuha lang namin ay paghamak. Sa tuwing sumuway kami, nakuha namin ng respeto. Nung digmaan 67, ayaw ni Pangulong Johnson na makidigma kami. Pero naging malaking kaibigan siya ng Israel sa ikapitong araw. ngayon sa 2026, ano ang kahulugan ng pagsuway sa White House? Sabi ng White House, kung patuloy na gagawing hindi matitirhan ng Hezbollah ang hilagang bahagi ng bansang ito, dapat tayong maging tapat tungkol dito. Hindi ko alam kung may anak ka, pero kung si Ariel, Meron akong 2 maliliit na anak. lilipat ka ba sa Matula ngayon? Hindi. Ayan, yan ang punto ko. Hindi matirhan ang hilaga ng bansang ito. Hindi ito estratehikong banta, kundi banta sa pag-iral ng bansa. Kapag nawala sa atin ang hilaga, tapos na tayo. At malalaman nyo ng Hezbollah dahil ang mga rocket ng Hezbollah ay kayang abutin ng lagpas pa sa hilagang Galilea, kayang abutin ng Ashdod, Ashkelon, at maiintindihan nila yon. Kaya isa itong banta sa mismong pag-iral natin. Kaya wala tayong pong umatras. Kailangan nating ipagtanggol ang hilaga. Ayon sa MOU, tiyak na may komprontasyon sa administrasyong Trump at nangyari na ito. Ayon sa mga ulat, gumamit ng iba't ibang mura ang presidente habang sumisigaw kay Netanyahu dahil sa patuloy na pambobomba sa Dahiyeh, punong tanggapan ng Hezbollah sa Beirut. Wala kang ibang pagpipilian. Hindi lang ito para sa pampulitikang kaligtasan ni Netanyahu. Kung hindi niya gagawin, siguradong talo siya sa eleksyon. Tungkol din ito sa kaligtasan ng bansa. Kaya kailangan nating manindigan at sa tingin ko, sa huli, kung maninindigan tayo para sa ating sarili at hindi tayo susuko sa ganitong uri ng pressure, mas makakakuha tayo ng respeto kaysa kung hindi natin ito gagawin. Ibig sabihin, bobombahin ng Israel ang Iran kung kailan nila gusto, anuman ang posisyon ng Washington. Sa tingin ko, pasensya na, medyo bata ka pa, kaya baka di mo na maalala ang Dirty Harry movies ni Clint Eastwood noong dekada 70. Alam ko ang tungkol dun. May sikat siyang linya na sinasabi sa kontrabida, sige, hilahin mo ang gatilyo, Sige, gawin mo yan. pasayahin mo araw ko, sinasabi ko yan sa mga Iranian. Sige, kung magpapatuloy ang Hezbollah sa pagpapakawala ng mga rocket, pagpapadala ng mga drone, optic cable drone sa Galilea, hindi lang sa ating mga tropa, kundi sa Galilea mismo, wala tayong ibang magagawa kundi tumugon ng buong lakas. Kung pagkatapos ay magpaputok ng mga misil ang Iran sa atin, iyon ang magiging pagkakataon natin para gawin ang mga bagay na hindi natin nagawa noong digmaan. Sige, kaya ikaw. Malakas na ang tunog niyan, sige. Ang sinasabi ko ay hindi political na posisyon. Hindi ito estratehikong pagsusuri, kundi realidad ng Israel. Pagtanggol sa Israel sa lahat ng paraan. Dahil tungkol ito sa pag-iral ng Estado. Tama, literal na pag-iral ng Estado ang usapan. At walang sinuman, hindi ikaw o kahit sino, pati na rin ang marami sa mga may maliliit na anak ang lilipat sa Matula o lilipat sa Kiryat Shmona bukas. Tama. Ngayon, hindi lang ikaw. Pati na rin ang MOU ay ginagawa ang koneksyon na ito sa pagitan ng Iran at Lebanon. At gusto kong dalhin ka, sa totoo lang, nakikita natin ang administrasyon ni Trump na magsasalita ng 2 magkaibang pananaw. Una, may landas na pinanunggunahan ni J.D. Vance sa mga negosasyon sa Iran, ang MOU, na gaya ng sinabi mo sa unang talata nito, ay nagbibigay sa Tehran ng halos huling desisyon tungkol sa sitwasyon sa Lebanon. At pagkatapos,
May isa pang alternatibong landas na itinulak ni US Secretary of State Marco Rubio na naglalayong magkaroon ng direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Una para sa pagdidesarma ng Hezbollah at pagkatapos ay maaring para sa kapayapaan. Kaya ang tanong ko ay, sa isang banda, maari itong magmukhang hindi magkakaugnay na estratehiya o sa kabilang banda, maaring isa ito uri ng panlilinlang para hikayatin ang Iran na pumirma sa MOU sa pamamagitan ng pagsasabing, heto, may koneksyon kayo sa Iran. Pero sa totoo lang, sa pamamagitan ng pagsunod sa alternatibong paraan sa pagitan ng Israel at Lebanon, babalik ka sa mga Iranian at sasabihin mo, tingnan ninyo, dalawang soberanong bansa ito na nagkasundo sa isa't isa. Hindi natin basta-basta maipipilit at hindi rin ninyo maipipilit ang kagustuhan ninyo sa kanila. Kailangan nating hayaan na umusad ang prosesong iyon ng mag-isa. Anong senaryo ang tinitingnan mo? Ang sagot dyan ay kakulangan ng estratehiya. Oo, pareho ang sagot. Gusto mo ang isa man o ang isa pa? Sa totoo lang, pareho. At may estratehiya. At may estratehiya. Klasiko ito. Klasikong Donald Trump ito. Laging hindi sigurado ang lahat. Di alam ang plano niya. Suportado ba niya si J.D. Vance? Suportado ba niya ang ruta ni Rubio? At nalilito ang lahat. At alam mo, merong isang tiyak na benepisyo doon. Ibig kong sabihin, sa maraming taon ng aking pagpuna sa mga patakaran ng depensa ng Israel, naging masyado tayong madaling hulaan. At si Donald Trump ay karaniwang hindi mahulaan. Sige. Sa Israel, kailangan naming maghanda sa anumang sitwasyon. Yan ang aming soberanong pananagutan. Kung sakali, alam mo na magkaroon ng sitwasyon kung saan ang Estados Unidos at Iran ay magkasundo batay sa MOU. Maliit ang posibilidad, pero kailangan naming maghanda para sa ganung sitwasyon kung saan, alam mo, makakakuha ang Iran ng 10-10 bilyong dolyar at alam mo na kung saan mapupunta ang perang yon. Maaring mantala ang nuclear program pero hindi matutugunan ang ibang layunin gaya ng ballistic missiles at suporta sa terorismo. Kaya dapat tayong maghanda para sa susunod na digmaan laban sa Iran. Tama? Isa yan sa paraan ng paggawa nito. Isa pa, sinusubukan ng administrasyon na pahabain nito lampas sa Nobyembre midterm elections deadline. At pagkatapos nun, mas magiging malaya ang Pangulo, malaya na ang kanyang mga kamay para tapusin ito. Hindi ko iniisip na ganoon katanga ang mga Iranian para hintayin mangyari yon. Makikipag-away sila kay Donald Trump bago pa mangyari yon para tumaas ulit ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos at bigyan ng malaking tsansa ang mga demokratiko na manalo sa midterm elections. O mas malaking tsansa, hindi natin alam. Ito lang ang alam natin. Kinikilala ng kasunduan sa Lebanon ang presensya ng IDF sa Timog. Hindi hinihiling ang pag-atras at kinikilala ang pangangailangan natin. Si Paul ay hindi pa nga kasama sa OO. Napakaganda talaga. Malaking tagumpay yon. Kinikilala ang ating karapatan at tungkulin na ipagtanggol ang sarili laban sa Hezbollah. Sana ay manawagan siya na i-disarm ang Hezbollah. Ngayon, maganda lahat yan. Pero sa huli, ang daan papuntang Beirut ay dumadaan sa Tehran at Islamabad at Doha.